Sa isang nayon sa Udalabad Forest ng India, isang batang babae na nagngangalang Molly, ang gumuguhit sa mga kamay ng isang babaeng Briton, habang umaawit ng napakagandang kanta. Dahil sa kanyang talento, agad na humanga ang lahat sa kanya. Gayunpaman, biglang nagbago ang lahat nang dumating si Governor Scott Buxton kasama ang kanyang mga sundalo. Nang makita ni Catherine ang ginawa ng bata, sinabi niya sa kanyang asawa na nais niyang kunin ang bata upang maging kanyang tagapaglingkod. Nag-alok naman si Edward ng pera kay Loki, ang ina ng bata. Akala ni Loki ay bayad lamang yun para sa pagguhit ng kanyang anak, kaya tinanggap niya ang mga barya. Ngunit ilang sandali lamang ang lumipas, natuklasan niyang ang tunay na pakay ni Catherine ay bilhin si Molly, na para bang itinuring niyang isang bagay ang bata na maaaring ariin. Agad na itinulak ng babaeng Briton ang bata papunta sa sasakyan, habang desperado namang humahabol si Loki. Sinubukan niyang kunin ang kanyang anak at nagmakaawang ibalik siya sa kanya, ngunit hindi siya pinakinggan ng mga Briton. Ilang sandali pa, isang sundalo ang lumapit at itinutok ang kanyang baril sa ulo ni Loki. Bago pa man siya makapagpaputok, pinigilan siya ni Scott. Ayon kay Scott, masyadong mahalaga ang bala para sayangin sa mga katutubo, kaya inutusan niya ang sundalo na humanap ng ibang paraan upang patahimikin ang babae. Kumuha ang sundalo ng isang piraso ng kahoy at hinampas si Loki sa ulo, habang nasasaksihan ito ng kanyang sariling anak mula sa sasakyan. Samantala, sa labas ng Delhi, isang pag-aalsa ang sumiklab. Nagtipon ang mga tao at hinihiling na palayain ang kanilang pinuno, dahil kung hindi ay susunugin nila ang buong lugar kapag hindi ito pinakawalan. Upang pigilan ang mga rebelde na mapasok ang pasilidad, isang police officer na nagngangalang Raju, ang dumiretso sa bakod at hinarap sila. Siya lamang ang naglakas loob na sumuong sa napakaraming kalaban at nagawa niyang patumbahin ang napakaraming rebelde ng mag-isa. Kahit na nagsama-sama ang mga rebelde upang pigilan siya, hindi umatras si Raju sa misyon, at determinado siyang hulihin ang lalaking naghagis ng bato sa base militar. Nilabanan ni Raju ang bawat rebelde na humahadlang sa kanyang daan, hanggang sa tuluyan niyang maabot ang kanyang target. Habang pinapanood ng kanyang mga nakatataas ang laban, humanga sila sa kanyang matinding determinasyon. Kahit napakarami ng kanyang kalaban, hindi sumuko si Raju sa kanyang misyon. Matapos mahuli ang kanyang target, kinaladkad niya ito papasok sa pasilidad at tinupad ang utos ng kanyang commander. Matapos hugasan ang dugo sa kanyang mukha, bumalik siya sa kanyang pwesto at muling nagdulot ng takot sa mga rebeldeng hindi siya kayang patumbahin. I was scared out of my wits, sir. He scares me more. Sa kabila ng kanyang dedikasyon at tapang, hindi pa rin tumataas ang ranggo ni Raju, kaya labis siyang nadidismaya dahil hindi niya makamit ang posisyon bilang isang special officer. Dahil dito, ibinuhos ni Raju ang lahat ng kanyang pagkadismaya sa matinding pagsasanay, at nagawa pa niyang mapunit ang isang punching bag gamit lamang ang lakas ng kanyang mga suntok. Makalipas ang 6 na buwan, pinuntahan ni Venkatavadani ang British officer na si Edward, at ibinalita na nang magpunta siya sa nayon ng Udalabad, nakita niyang kinuha ni na Governor Scott at ng kanyang asawa ang isang batang babae mula sa nayon. Maaari itong magdulot ng malaking problema dahil bagamat mga mapayapang tao ang mga Gandhi, napakalapit nila sa isa't isa at sama-sama silang kumikilos bilang isang grupo. Tulad ng isang kawan, mayroon silang isang pastol na handang protektahan ang lahat, kahit kapalit pa nito ang kanyang buhay. Si Bhim ang inatasang mag-alaga at magprotekta sa mga taong ito, at nakarating na siya sa labas ng Delhi upang bawiin ang kanilang nawawalang tupa. Sa sobrang lakas ni Bhim, ginagamit niya mismo ang kanyang katawan bilang pain upang maakit ang isang lobo sa bitag. Habang hinahabol sa kagubatan, nakakita siya ng mga bakas ng isang tigre at sinadya niyang akayin ang lobo papunta dito. Nang magharap ang dalawang hayop, agad na tumakas ang lobo. Gayunpaman, si Bhim naman ang hinabol ng tigre. Nang makarating si Bhim sa isang bahagi ng kagubatan, nahulog ang hayop sa isang bitag. Pilit na kumawala ang tigre, ngunit hinawakan ni Bhim ang mga lubid upang pigilan ang hayop na makaatake. Nang susubukan na niyang ikabit ang dalawang kawit, biglang naputol ang lubid at nakawala ang tigre. Nang sumugod ito kay Bhim, agad niyang inihagis ang pampatulog sa nguso ng hayop, dahilan upang mawalan ito ng malay. Matapos mangaso kasama ang kanyang mga kaibigan, nagtungo na si Bhim sa bayan upang maghanap ng anumang bakas na maaaring makatulong sa paghahanap kay Molly. Bilang disguise, nagtrabaho si Bhim sa isang pagawaan.
Isang araw, ipinahiya siya ng isang British official na nagngangalang Robert, na inakusahan siya na sinusubukan niyang nakawin ang kanyang pera. Galit na galit niyang inatake si Beam, at bagamat sapat ang kanyang lakas upang talunin ang opisyal, pinili niyang huwag lumaban. Matapos siyang paulit-ulit na bugbugin, umalis na ang sundalo. Kalaunan, ang mga sugat ni Beam ay ginamot ng pamilyang kumupkop sa kanya. Nang tanungin kung bakit hindi niya ipinagtanggol ang sarili, ipinaliwanag ni Beam na ayaw niyang mabunyag ang kanyang pagkakakilanlan, at lalong ayaw niyang mailagay sa panganib ang buhay ng mga taong nagbigay sa kanya ng tirahan. Sa kabilang banda, nang malaman ni Edward na dumating na ang kanilang tinuturing na banta, nagpasya siyang humingi ng tulong sa British Army upang mahuli ito. Ngunit nang tanungin siya tungkol sa itsura ng taong kanilang hinahanap, sinabi ni Edward na wala siyang sapat na impormasyon tungkol dito. Upang hikayatin ang kanyang mga tauhan na hulihin si Beam, nag-alok si Catherine ng malaking gantimpala. Sinabi niyang ang sinumang makakahuli sa kanya ay bibigyan ng ranggo bilang special officer. Nang marinig ito ni Rojo, nakita niya ang pagkakataong matupad ang kanyang matagal ng pangarap, kaya agad siyang nagboluntaryong isagawa ang misyon upang mahuli si Beam. Nang hapong yun, nakita ni Beam na sinasaktan ng isang sundalo ang isa sa kanyang mga kababayan. Ngunit bago pa makakilos si Beam, isang babaeng Ingles ang dumating, at inutusan ng opisyal na tigilan na ang kawawang manggagawa. Tinulungan ni Jenny ang lalaki, at mahinahon siyang pinauwi. Nang makita ito ni Beam, humanga siya sa kabaitan ng dalaga at naging interesado na makilala siya. Kalaunan, si Rojo at ang kanyang tiyuhin ay palihim na pumasok sa isang pagpupulong ng mga rebelde. Nagmungkahi ang traidor ng isang plano upang patayin si Governor Scott, at may isang lalaking naniwala sa kanyang sinabi. Nagpasya si Lacho na humingi ng tulong kay Rojo upang maisagawa ang plano, dahil nakagawa si Scott ng malaking kasalanan laban sa kanilang nayon. Sinabi naman ng estranghero na ipakikilala niya si Rojo sa kanyang mga kaibigan, ngunit habang naglalakad sila, na-realize niyang pulis pala si Rojo, kaya agad siyang tumakas. Tumakbo si Lacho sa makikitid na kalye ng lungsod at palihim na dumaan sa mga eskinita, hanggang sa makarating siya sa isang mataong lugar. Sa pamamagitan ng pakikihalubilo sa mga tao, nagawa niyang makatakas. Habang patuloy namang hinahanap ng opisyal ang kanyang target, binigyan ni Beam ng barya ang isang binata upang bumili ng sariwang isda para sa kanya. Ilang sandali pa, dumating si Lacho at ikinwento ang problema na kanyang kinasangkutan. Upang mapanatili siyang ligtas, sinabi ni Beam sa kanyang kaibigan na umuwi na at magtago. Sa mismong sandaling yun, isang tren ang dumadaan sa tulay sa ibabaw ng ilog, at dahil sa problema sa riles, biglang nagliyab ang tren. Maya-maya pa, isang malakas na pagsabog ang naganap at tumilapon ang isa sa mga bagon. Dahil sa aksidente, ang batang mangingisda ay nahulog sa tubig. Nang makita ito, agad na nag-isip si Beam ng paraan upang mailigtas siya. Nang makita ni Rojo kung gaano kadeterminado si Beam na tulungan ang binata, nagpasya rin siyang makiisa sa pagliligtas. Kinuha ni Beam ang isang motorsiklo upang mabilis na makarating sa tulay, samantalang si Rojo naman ay sumakay sa isang kabayo, at nagsimula sa kanyang sariling rescue plan. Itinali ng dalawang lalaki ang kanilang mga sarili sa isang lubid, at pumwesto sa magkabilang bahagi upang makapunta sa ibaba at makabitin mula sa tulay. Matapos mailigtas ang binata, inihagis ni Beam ang bata papunta kay Rojo, at gumamit ng isang bandila upang protektahan ang kanyang sarili mula sa apoy na kumakalat sa paligid. Nang matiyak na ligtas na ang batang mangingisda, kinailangan naman nilang magtulungan upang mailigtas ang kanilang sarili. Matapos maghawak kamay, masaya nilang ipinagdiwang ang kanilang tagumpay. Pagbalik nila sa tabing ilog, masaya silang sinalubong ng mga lokal. Mula noon, nagsimula ang isang matibay na pagkakaibigan sa pagitan ng dalawang hindi inaasahang magkaibigan, hindi alam na magkaiba pala ang kanilang panig sa laban. Sa mga sumunod na araw, ginamit ni Rojo ang guhit ni Lacho upang subukang malaman kung nasaan siya, ngunit wala siyang nakuhang anumang impormasyon. Habang lumilipas ang panahon, lalo pang naging matibay ang pagkakaibigan ng dalawang magkaribal, hanggang sa ituring na nila ang isa't isa na parang tunay na kapatid at bahagi ng pamilya. Ngunit sa kabila ng kanilang pagiging magkaibigan, pareho silang walang lakas ng loob na sabihin ang kanilang tunay na pagkatao. Dahil dito, hindi man lang naghinala si Beam na isang pulis si Rojo, habang walang kamalay-malay naman ang opisyal na ang taong itinuturing niyang kapatid ay siya palang ang pinakamalaking target na matagal na niyang hinahanap. Isang araw, habang nakasakay sa likod ng motorsiklo ni Beam, nagpasya si Rojo na ipakita sa kanya ang larawan ng lalaking kanyang hinahanap.
Sa isang hindi inaasahang pangyayari, aksidenteng nahulog ang papel sa putikan at tuluyang nasira ang guhit. Sa pagkakataong yun, nakita ni Beam si Jenny, at agad na narealize ni Rojo na may gusto ang kanyang kaibigan sa dalaga. Dahil dito, gumawa siya ng paraan upang mapalapit ang dalawa. Kumuha si Rojo ng ilang pako at inutos kay Beam na mag-overtake sa sasakyan ni Jenny. Nang maabutan nila ito, inihagis ni Rojo ang mga pako sa daan, dahilan upang masira ang mga gulong ng sasakyan. Nang huminto si Jenny upang humingi ng tulong, hiniling ni Rojo sa kanyang kaibigan na ihatid siya sa bayan. Magkasama silang pumunta sa palengke, kung saan sinabi ni Jenny na kailangan niyang bumili ng mga regalo para sa isang batang babaeng Indian na nakatira sa kanilang mansyon. Nang marinig ito, agad na narealize ni Beam na buhay pa si Molly, kaya labis siyang natuwa sa balita. Upang iparating na nandito siya, gumawa si Beam ng isang bracelet at hiniling kay Jenny na ibigay yun sa bata. Hindi nagtagal, dumating ang tsuper ni Jenny at inanyayahan na siyang umuwi. Ngunit bago sila maghiwalay, inimbitahan ni Jenny si Beam sa isang party na gaganapin sa Giancana Club ng gabing yun. Pagdating sa mansyon, pumunta si Jenny kay Molly upang ibigay ang regalo. Nang makita ang dilaw na bracelet, tuwang-tuwa ang bata dahil alam niyang naroon na ang kanyang pastol upang iligtas siya. Matapos ang kanilang pagkikita, pumunta si Beam sa kanyang kaibigang si Rojo at sinabing inimbitahan siya ni Jenny sa isang party. Dahil dito, nagpa siya ang dalawang magkaibigan na sabay na maghanda at pumunta sa party. Kalaunan, pagdating ng dalawa sa club, agad na winelcome ni Jenny ang kanyang bagong kaibigan, dahilan upang magselos ang isang British police officer na nagngangalang Jake. Maya-maya, pumunta sina Beam at Jenny sa dance floor at tinuruan siya ng dalaga kung paano sumayaw. Madali namang natuto si Beam hanggang sa banggain siya ni Jake. Sa halip na humingi ng tawad, ipinahiya pa siya ni Jake at hinamon sa isang dance battle. Nang makita ito, agad na nakialam si Rojo at tinulungan ang kanyang kaibigan. Magkasama nilang ipinakita ang isang tradisyonal na sayaw ng kanilang mga kababayan na tinatawag na Desi Notch, at agad na nahikayat ang mga bisita sa kanilang masiglang pagtatanghal. Hindi nagtagal, iniwan ng ilang mga babae ang kanilang mga kadate upang makisali sa sayaw, na lalo namang ikinagalit ni Jake at ng kanyang mga kaibigan. Dahil dito, nagpa siya silang magsagawa ng isang paligsahan upang malaman kung sino ang huling mananayaw na matitirang nakatayo. Pagkaraan ng ilang minuto, sina Rojo at Beam na lamang ang natitirang magkalaban. Nais ni Rojo na matulungan si Beam na mapahanga si Jenny, kaya nagpanggap siyang inaatake ng pulikat upang bigyan ng pagkakataon ang kanyang kaibigan na manalo. Matapos ang party, inimbitahan ni Jenny si Beam sa kanilang bahay para uminom ng tsaa, samantalang si Rojo naman ay nagpas siyang ipagpatuloy ang paghahanap kay Lachu. Naalala niyang may mga pintura ang mga kamay nito nang una niya itong makita, kaya nagpa siyang hanapin siya sa mga art gallery sa buong lungsod. Matapos ang matagal na paghahanap at sa tulong ng kanyang tiyuhin, sa wakas ay nahuli na ni Rojo si Lachu, at dinala ito sa isang abandonadong bodega. Samantala, pagdating ni Beam sa bahay ni Jenny, namangha siya sa laki at karangyaan ng lugar. Bago pa man siya makapasok sa tarangkahan, hinarang siya ni Robert. Sa kabutihang palad, dumating si Jenny upang ipagtanggol siya at sinabi nitong panauhin niya ang lalaki. Hindi nagtagal, habang nag-uusap at umiinom sila ng tsaa, narinig ni Beam ang awit ni Molly. Dahil dito, nagkunwari siyang nagugutom upang magkaroon ng dahilan na makaalis at hanapin ang bata. Matapos maglakad sa mga pasilyo ng palasyo, tuluyan nang nakita ng pastol ang kanyang nawawalang tupa. Gayunpaman, agad niyang narealize na hindi niya kayang iligtas si Molly ng mag-isa, kaya bago pa siya mahuli ng mga gwardya, nagpa siya siyang umalis at pinakalma muna ang bata. Bago umalis, sinabi niyang maghintay lamang ito ng kaunti dahil malapit na siyang makauwi. Sa parehong oras na yun, kini-question naman si Lacho ni Rojo, na marahas siyang inatake upang malaman kung saan nagtatago ang kanyang mga kasama. Ngunit dahil ayaw magsalita ni Lacho, patuloy siyang sinaktan ng opisyal, hanggang sa tuluyang masira ni Rojo ang kwintas na kanyang suot, dahilan para tumigil muna siya. Napakahalaga ng kwintas na yun para kay Rojo dahil ang kalahati nito ay hawak ni Sita, ang kanyang kasintahan na matagal na niyang hindi nakikita. Makalipas ang ilang oras, nakakita si Lacho ng isang makamandag na ahas sa loob ng bodega, at nagawa niyang kunin ang atensyon nito. Matapos hulihin ang ahas, naghintay siya sa pagbabalik ng pulis, at nang lumapit si Rojo, biglang inihagis ni Lacho ang ahas sa kanya.
Sa sandaling yun, nalagay sa panganib ang buhay ni Radyo dahil kahit ang mga Ingles ay walang gamot na maaaring agad na mag-neutralize sa lason. Dahil alam niyang halos 1 oras na lang ang natitira sa kanya, nagpasya si Radyo na palayain ang kanyang bilanggo at hanapin ang kanyang matalik na kaibigan upang magpaalam. Samantala, pinaplano naman ni Bim na lusubin ang palasyo ng gabing yun kasama ang kanyang mga kaibigan, dahil magkakaroon ng malaking pagdiriwang para sa pagbabalik ni Governor Scott. Matapos nilang pag-usapan ang bawat detalye, sinimulan na nilang isagawa ang kanilang plano, ngunit may narinig si Bim na magkakasabay na tunog, kaya nagpasya siyang alamin kung ano ang nangyayari. Nang makita niya ang nag-aagaw buhay na si Radyo, agad niyang narealize na nakagat siya ng makamandag na ahas. Dahil dito, agad siyang naghanda ng lunas upang maalis ang lason sa katawan ng kanyang kaibigan. Sa takot na tuluyang mawala si Radyo, tinanggal ni Bim ang kanyang banal na tali at isinuot ito sa leeg ng kanyang kaibigan. Sa sandaling yun, naalala ni Radyo na ang kanyang bilanggo na si Lacho ay may suot ding kaparehong simbolo, at doon niya napagtanto na ang lalaking matagal na niyang hinahanap ay ang mismong kaibigan na nasa tabi niya. Matapos gawin ni Bim ang lahat ng kinakailangang paraan upang gamutin siya, dinala niya si Radyo sa kanyang tahanan at pinagpahinga, kasabay ng pangakong magiging maayos din ang kanyang kalagayan kinabukasan. Bago umalis, nagpasya si Bim na sabihin ang katotohanan, at inamin na naroon siya upang iligtas si Molly. Nang makita ni Radyo na papaalis na ang kanyang target, sinubukan niyang bumangon upang pigilan siya sa pagpapatuloy ng kanyang plano, ngunit nanghihina pa rin siya at hindi makapagsalita. Makalipas ang ilang oras, habang unti-unti nang gumagaling si Radyo, hindi niya mapigilan ang kanyang pagkadismaya dahil kailangan niyang kalabanin ang kanyang matalik na kaibigan. Sa kabila nito, nagpasya pa rin siyang ituloy ang kanyang tungkulin. Samantala, si Bim at ang kanyang mga kababayan naman ay nilusob na ang palasyo, kung saan nagpakawala sila ng maraming mababangis na hayop upang magsilbing distraction para sa mga gwardya. Busy ang lahat sa pag-iwas sa mga hayop, kaya naging mas madali para kay Bim na makalusot, dahil isa siya sa iilang taong sapat ang bilis at liksi upang makatakas sa mga tigre. Nang makita ni Molly ang kanyang tagapagtanggol sa loob ng palasyo, sinubukan niyang tawagin ang kanyang pansin at paulit-ulit na isinigaw ang kanyang pangalan, ngunit agad siyang itinulak ni Robert papasok sa palasyo, at ikinandado ang pinto. Dahil dito, sumiklab ang galit ni Bim at buong lakas na inatake ang lalaki, na hindi lang madaling natalo sa laban, ngunit malubhad ding nasugatan. Sa mga oras na yun, nagawang makuha ni Bim ang susi at mabilis na tumakbo patungo sa palasyo, nang bigla niyang narinig ang boses ng kanyang matalik na kaibigan. Ilang sandali pa, tinamaan siya ng isang malakas na pag-atake, at nagtataka kung bakit nakauniporme ng militar si Radyo. Sinubukan siyang arestuhin ng opisyal, ngunit iginiit ni Bim na wala siyang ginagawang masama at sinubukang ipaliwanag na naroon lang siya upang i-rescue ang kanyang kababayan. Gayunpaman, determinado si Radyo na hulihin siya. Nang atakihin si Bim ng kanyang kaibigan, nahulog at nawala ang susi na kanyang hawak, dahilan upang mas lalo siyang magalit. Sa sobrang galit, marahas na inatake ni Bim si Radyo at nagpalitan sila ng maraming suntok. Kalaunan, nakakita si Bim ng pagkakataong makaakyat sa palasyo upang hanapin si Molly. Ngunit nang tumingin siya sa ibaba, nakita niya ang bata na napapalibutan ng mga mababangis na hayop. Agad siyang nagpasya na puntahan ito, ngunit pinigilan siya ni Radyo. Nagkaroon ng pagkakataon si Radyo na tuluyang talunin ang kanyang kaibigan, ngunit pinili niyang wag itong gawin. Sa huli, nagawa ni Bim na patumbahin si Radyo at sinaksak siya sa dibdib. Sa kabila ng kanyang kalagayan, sinubukan pa rin ng pulis na pigilan si Bim na matupad ang kanyang plano. Ginamit niya ang sariling tali ni Bim upang pigilan siya, dahilan upang hindi na siya makalapit kay Molly. Makalipas ang ilang araw, na-promote si Radyo bilang special officer dahil sa kanyang pagkakahuli kay Bim. Dahil dito, nagkaroon na siya ng akses sa mga armas ng hukbo, at naalala niya ang mga itinuro sa kanya ng kanyang ama habang nagta-target practice. Ang kanyang ama na si Venkatarama ay isang dating sundalo, na tumalikod sa British Army matapos masaksihan ng isang napakalupit na pangyayari. Dahil minamaliit ng mga Briton ang buhay ng mga Indian, ipinagbabawal ni Governor Scott sa kanyang mga sundalo na magsayang ng bala kapag may kailangan silang patayin na bilanggo. Sa halip, inutusan silang gumamit ng ibang paraan upang pahirapan at patayin ang kanilang mga kalaban. Nang mapuno si Venkatarama sa ganitong kalupitan, bumalik siya sa kanilang nayon at itinuro sa kanyang mga kababayan kung paano ipagtanggol ang kanilang sarili. Ang problema,
Wala silang mga baril at bala upang makalaban sa mga Briton, kaya madali silang nagiging target ng hukbo ng kalaban. Isang araw, habang nagsasanay sila, nalaman ni Venkataraman na ginamit ni Raju ang kanyang nakatagong armas noong nakaraang gabi, at nais niya itong parusahan. Gayunpaman, pinigilan siya ni Sita at ibinunyag na si Raju ay magaling sa target shooting. Nang ma-curious, nagpa siya ang kanyang ama na suriin ang resulta, at laking gulat niya nang makitang ang bata ay nakagawa ng napakatumpak na shot mula sa malayong distansya. Tuwang-tuwa si Venkatarama sa natuklasan, at nagpa siya siyang i-train ng kanyang anak upang maging isang mahusay na marksman. Ngunit pagbalik nila sa kanilang nayon, sinalakay sila ng napakaraming armadong sundalo. Maraming inosenteng tao ang nasawi sa pag-atakeng yun, kaya nagpa siya si Venkatarama na harapin ang hukbo upang magkaroon ng pagkakataong makatakas ang kanyang pamilya. Ngunit nang maubusan siya ng bala, agad na tumulong si Raju at nagdala ng isang kahon na puno ng bala para sa kanyang ama. Matapos mapabagsak ang ilan sa mga sundalo ng kalaban, tinamaan si Venkatarama at malubhang nasugatan. Dahil hindi na siya makapagpatuloy sa pagbaril, hiniling niya kay Raju na pumalit sa kanya. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, ginamit ni Raju ang rifle ng kanyang ama upang labanan ang hukbo ng kalaban. Samantala, sinamantala ng kanyang pamilya ang pagkakataon upang makatakas, ngunit sa gitna ng pagtakas, nabaril si China, ang kanyang nakababatang kapatid. Nang makita ng kanyang ina na nakahandusay na ang kanyang anak, bumalik siya upang tulungan ito, ngunit pati siya ay tinamaan ng bala. Matapos mawala ang kanyang ina at nakababatang kapatid, kinailangan ni Raju na ipagpatuloy ang laban. Ginamit niya ang kanyang galit at sakit bilang lakas upang harapin ang mga sundalo. Nang ma-realize ng hukbo na unti-unti na silang natatalo, umatras sila upang magplano ng panibagong estratehiya. Naniniwala si Venkatarama na ang pagkakaroon ng mga baril ang magiging solusyon upang hindi na muling apihin ang kanyang mga kababayan. Sinabi niya na kung bawat Indian ay magkakaroon ng sariling baril, tuluyan nang aalis ang mga Briton at hindi na nila muling mapapailalim sa kanilang kapangyarihan ang mga Indian. Bago siya tuluyang pumanaw, pinapangako niya kay Raju na balang araw ay mabibigyan niya ng baril ang bawat isa sa kanilang mga kababayan upang maipagtanggol nila ang kanilang sarili. Nang bumalik ang mga sundalo, isang bala na lamang ang natitira. Nagpa siya si Venkatarama na harapin sila habang si Raju naman ay naghanda sa pagbaril. Dahan-dahang lumapit si Venkatarama sa kanyang mga kalaban, habang nakahanda ang kanyang anak na gamitin ang huling bala. Sa sandaling yun, pinaputukan ni Raju ang katawan ng kanyang ama na may dalang mga pampasabog, dahilan upang sumabog ang mga ito at malipol ang buong hukbo ng kalaban. Upang matupad ang pangako niya sa kanyang ama, kinailangan ni Raju na makapasok sa hukbo ng kalaban at makuha ang tiwala ng mga Briton. Paminsan-minsan, nakapagpapadala siya ng liham sa kanyang kasintahang si Sita. Sa pagkakataong ito, sinabi niyang malapit na niyang matupad ang kanyang misyon. Bilang isang special officer, mayroon ng access si Raju sa imbakan ng mga armas, kaya malapit na niyang maipadala ang mga ito sa kanilang nayon. Gayunpaman, upang maprotektahan ang kanyang mga kababayan at matupad ang pangako sa kanyang ama, ilang taon niyang kinailangang saktan at labanan ang mga taong pareho rin ang ipinaglalaban. Nakukonsensya rin siya dahil sa pagtataksil sa kanyang matalik na kaibigan, at nagsimulang magtanong kung tama ba talaga ang kanyang naging desisyon. Samantala, si Bhim ay ipapahiya at hahagupitin sa publiko upang magsilbing babala sa lahat ng mga has na lumaban sa pamahalaan, at si Raju ang inatasang magsagawa ng parusa. Upang maiwasan ang mas mabigat na parusa, kailangan lamang lumuhod ni Bhim at humingi ng tawad sa kanyang mga pinuno, ngunit tumanggi siyang gawin yun. Nagmakaawa si Raju sa kanyang kaibigan na sumunod na lamang siya upang huwag tuluyang maparusahan, ngunit determinado si Bhim na maging simbolo ng paglaban at pag-asa para sa kanyang mga kababayan. Sa panahon ng parusa, iniabot ni Catherine kay Raju ang isang latigong may matutulis na bahagi, at napilitan ng opisyal na gamitin ang malupit na sandata laban sa kanyang sariling kaibigan. Matapos ang paulit-ulit na paghagupit, nawalan ng malay si Bhim, ngunit sa halip na matakot ang mga tao, ang kanyang tapang at pagtitiis ay naging inspirasyon upang lalo silang lumaban sa pang-api. Kasabay nito, nagsimula ang isang pag-aalsa, habang si Bhim naman ay dinala sa kulungan. Makalipas ang 2 araw, bibitayin siya sa harap ng publiko. Ngunit dahil ayaw itong mangyari ni Raju, nagpa siya siyang tulungan ng kanyang kaibigan na makatakas kasama si Molly, kahit pamalagay sa panganib ang sarili niyang buhay. Nang dumating ang araw na yun, isinakay si Bhim sa isang sasakyang pangmilitar.
Sa mga oras na yun, isang sundalong nagngangalang Rolyo, ang naglagay ng isang blade sa kanyang kamay upang magamit niya ito sa pagtanggal sa kanyang mga gapos. Samantala, iminungkahi naman ni Rojo kay Governor Scott na isama si Molly upang masaksihan ang gagawing parusa kay Beam. Pumayag naman dito si Governor Scott dahil alam niyang mas lalo nitong matatakot ang kanyang mga kalaban. Kalaunan, habang papunta na sila sa lugar kung saan isasagawa ang pagparusa, sinimulan na ni Rojo ang kanyang plano, kung saan pinabagsak niya ang isang puno sa ibabaw ng sasakyang sinasakyan ng gobernador. Gayunpaman, nagawang makaligtas ni Scott sa aksidente at agad na pinaputokan si Rojo. Sa gitna ng kaguluhan, bumaliktad ang sinasakyan ni Rojo at tumama siya sa isang sanga, habang si Molly naman ay tumilapon sa malayo. Agad na tumakbo ang bata papunta sa kagubatan, at sinundan siya ni Rojo upang hindi siya maabutan ng mga sundalo. Samantala, nagawang putulin ni Beam ang lubid na nakagapos sa kanyang mga kamay, at hinarap ang mga gwardya. Kahit sugatan, nilabanan ni Rojo ang mga sundalo upang matiyak ang kaligtasan ni Molly. Ngunit nang maglabas siya ng baril upang paputukan ng isang sundalo, inatake siya ni Beam dahil inakala nitong si Molly ang kanyang target. Habang nakahandusay at sugatan si Rojo, nakatakas sina Beam at Molly. Samantala, hinarang naman ni Rojo ang kanyang mga kasamahang sundalo upang hindi nila mahabol ang dalawa. Nang malayo na ang kanyang kaibigan, kusang sumuko si Rojo at tuluyan siyang naaresto. Sa kabila ng napakahirap na kalagayan sa bilangguan, tumanggi si Rojo na sumuko. Patuloy niyang pinatatatag ang kanyang katawan at isipan, habang hinihintay ang tamang pagkakataon upang makatakas. Sa sobrang galit, inutusan ni Scott ang mga gwardya na atakihin ang traidor, at pagkatapos ay ipinakulong siya sa Bartolina, na napakaliit kaya halos walang espasyong mapaggalawan si Rojo. Samantala sa lungsod, ni-raid ng British Army ang bawat bahay at establishmento upang hanapin sina Beam at Molly. Nang makarating sila sa lugar na kanilang pinagtataguan, naroon din ang kasintahan ni Rojo na si Sita, at napansin niya ang kanilang matinding pangamba. Upang matulungan sila, sinabi niya sa mga sundalo na may ilang taong may sintomas ng tuberculosis sa lugar. Sa takot na mahawa, agad na umalis ang mga sundalo. Kinagabihan, sinamahan ni Sita ang mga takas sa hapunan. Habang nag-uusap sila, napansin ni Beam ang kwintas ni Sita, at bigla niyang naalala na may kaparehong pendant si Rojo. Doon niya nalaman na si Sita pala ang kasintahan ng kanyang dating kaibigan, kaya tinanong niya kung bakit siya naroon. Ipinaliwanag ng dalaga na nakatanggap siya ng liham na nagsasabing malapit ng bitayin ng kanyang fiancé dahil sa pagtataksil sa pamahalaan, at kailangan niyang pumunta upang kunin ang kanyang mga katawan. Nang malaman ni Beam ang buong katotohanan tungkol sa plano ni Rojo at kung bakit ito naaresto, nakonsensya siya dahil iniwan niya ang kanyang kaibigan. Dahil dito, nangako siyang ililigtas niya si Rojo at ibabalik ito kay Sita. Nang gabing yun, nagtungo si Beam sa kulungan at gumapang sa sahig habang hinahanap ang selda ng kanyang kaibigan. Nang matagpuan niya ito, buong lakas niyang pinunit ang rehas gamit ang kanyang mga kamay, at pagkatapos ay isinakay si Rojo sa kanyang balikat dahil malubha ang kalagayan nito at halos hindi na kayang tumakbo. Napansin ng mga gwardya ang kanilang pagtakas at agad silang hinabol, ngunit nagawa ng dalawang magkaibigan na makaiwas, at ginamit ni Rojo ang sarili niyang rifle upang labanan ang mga humahabol sa kanila. Sa pagtatangkang makatakas, umakyat sila sa isang tore at pinabagsak ang gwardyang nagbabantay doon. Pagkatapos nito, tumalon sila sa kabilang bahagi ng pader at tumakas patungo sa kagubatan. Matapos gamutin ni Beam ang mga sugat ng kanyang kaibigan, pumunta siya sa isang lawa upang uminom ng tubig. Gayunpaman, bigla siyang pinalibutan ng hukbo ng kalaban. Nang malapit na siyang mahuli, dumating si Rojo at ginamit ang pana at mga palaso na nakita niya sa kagubatan upang labanan ang mga sundalo. Habang sunod-sunod niyang tinatamaan ang mga kalaban, kumalat ang apoy sa paligid. Sa huli, inatake niya ang mga natitirang sundalo at wala siyang pinalampas na target. Nang dumating ang panibagong grupo ng mga kalaban, gumamit si Beam ng sibat upang sirain ang kanilang mga sasakyan. Samantala, nagpaputok naman si Rojo ng mga granada laban sa paparating na hukbo. Nang maubos ang kanilang mga armas, napilitan ang dalawa na harapin ang mga kalaban sa hand-to-hand combat. Sa gitna ng labanan, tinamaan si Rojo ng bala mula kay Edward. Upang ipagtanggol ang kanyang kaibigan, inihagis ni Beam ang isang motorsiklo kay Edward at pagkatapos ay tinusok siya ng sibat sa katawan.
Matapos mapabagsak ang mga sundalo, naghanda naman ang dalawang magkaibigan upang tughisin ang gobernador, kung saan inihagis nila ang isang nasusunog na motorsiklo patungo sa kanyang palasyo. Tumama ang apoy sa daan-daang kahon ng mga pampasabog, na nagdulot ng napakalaking pagsabog at tuluyang sumira sa loob ng palasyo. Nang makita ni Scott na patay na ang kanyang asawa, labis siyang nagalit at nagpas siyang mag-isang harapin ang mga taong sumalungat sa kanya. Ngunit bago pa man siya makapagpaputok ng unang bala, pinaputukan siya ni Beam sa dibdib, na agad na ikinamatay ng opisyal. Matapos tuluyang mapabagsak ang mga kaalyado ng British Crown, muling nagkita ang dalawang magkaibigan kasama ang kanilang mga pamilya. Labis ang saya ni Radyo nang sa wakas ay muli niyang makita si Sita, matapos ang napakaraming taon nilang pagkakahiwalay. Kalaunan, sama-sama silang bumalik sa kanilang nayon dala ang maraming armas. Sa wakas, matagumpay ding natapos ni Beam ang kanyang misyon at ligtas niyang naiuwi si Molly sa kanyang nayon. Pakipindot naman ang like button kung nagustuhan mo ang pelikula at kung hindi naman, pindutin mo ng 2 beses ang dislike button para lang makasiguro.